Guys, tingnan nyo to Basahin nyo din. May tinatanong kasi ako dito about OFW tsaka yung hindi na OFW pero nandito pa rin sa ibang bansa nakatira. Yung mga tinatanong ko sa kanya, bandang huli binanatan niya ako about PhilHealth, SSS tsaka Pag-ibig. Hindi naman daw mandatory pero natatawa ako kasi sabi niya kasi magandang investment daw para sa future. Ito basahin ko. Dahil hindi ka gainfully employed o walang sweldo sa Korea, maaari ka pa rin magbayad ng mga ito bilang voluntary member o non-working spouse para tuloy-tuloy ang iyong benefits sa Pinas. Hindi ito mandatory pero maganda itong investment para sa future. Tatawa ako dun sa part na maganda itong investment para sa future. Ito na nga, nagtatype na rin ako ng re-reply ko sa Gemini. Basahin niyo yung ire-reply ko dyan sa kanya. Okay lang yan, walang SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Yung ex ko nga dati pabalik-balik ng hospital. Complete benefits. May insurance pa. Ang nangyari, ayun, pabalik-balik sa munisipyo kung kani-kanino pipila para magpapirma. Pagod, puyat, pamasahe. Wala pa kasi yung AKAP program nun Ngayon meron na tayong AKAP program. Nung wala pa yung AKAP program, grabe yung pahirap talaga sa akin. Hindi na talaga nakaka-proud tumira ng Pilipinas. Ayun lang, salamat. Bye!